Muling naibigay ng Australia ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang barkong pandigma nito sa Pilipinas. Sa isang hindi pa nagagawang hakbang na muling tinukoy ang internasyonal na pakikipagtulungan sa pagtatanggol, ang Australia ay muling nagbigay ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang barkong pandigma, ang HMAS Anzac, sa Pilipinas. Ang napakalaking desisyon na ito ay hindi lamang isang paglilipat ng hardware ng militar, kundi isang makabuluhang kilos na sumisimbolo sa lumalalim na ugnayan at nagbahagi ng mga estratehikong interes sa pagitan ng dalawang bansa. Ang HMAS Anzac, isang mabigat na Anzac-class frigate, ay matagal nang naging matatag ng Royal Australian Navy. Kilala sa kanyang versatility at advanced combat capabilities, nagsilbi ito sa Australia sa maraming misyon, mula sa anti-piracy operations hanggang sa humanitarian aid at disaster relief. Ang paglipat ng barkong pandigma ay minarkahan ang isang makasaysayang sandali, na binibigyang diin ang umuusbong na dinamika ng panrehiyong seguridad sa Asia-Pacific. Ang desisyon na mag-abuloy ng HMAS Anzac ay naiimpluwensyahan ng ilang mga kadahilanan. Ang rehiyon ng Asia-Pacific, kasama ang komplikadong geopolitical na tanawin, ay nakakita ng pagtaas ng mga hindi pagkakaunawaan sa dagat at mga hamon sa seguridad. Ang South China Sea, isang mahalagang komersyal na arterya, ay isa ring flashpoint para sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Para sa Pilipinas, na nangunguna sa mga alitan na ito, ang donasyon ng HMAS Anzac ay isang game changer. Binigyang diin ni Australian Defence Minister, Linda Reynolds, ang estratehikong pangangailangan sa likod ng donasyon. Sa isang panahon kung saan ang panrehiyong seguridad at maritime na soberanya ay pinakamahalaga, ang ating pakikipagtulungan sa Pilipinas ay higit na mahalaga kaysa dati. Ang HMAS Anzac ay magpapahusay sa mga kakayahan sa dagat ng Pilipinas at makatutulong ng malaki sa katatagan ng rehiyon, anya sa seremonya ng handover sa Maynila. Ang donasyon ng HMAS Anzac ay isang patunay din sa matatag na bilateral na relasyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, ang dalawang bansa ay malawakang nagtutulungan sa iba't ibang larangan, mula sa pagsusumikap sa kontraterorismo hanggang sa pagtugon sa kalamidad. Ang paglipat ng naturang mahalagang asset ay isang natural na pag-unlad sa nagtatagal na partnership na ito. Nagpahayag ng lubos na pasasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa seremonya. Ang Australia ay naging matatag na kaalyado at kaibigan. Ang HMAS Anzac ay hindi lamang isang simbolo ng lakas ng militar, ngunit isang biko ng aming ibinahaging pangako sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon, sabi niya. Ang paglipat ng HMAS Anzac ay isang masusing binalak na operasyon. Ang mga tauhan ng hukbong dagat ng Australia at Pilipino ay nagtrabaho ng malapit upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid. Malawak na mga programa sa pagsasanay ang isinagawa upang maging pamilyar ang mga tauhan ng Pilipino sa mga sopistikadong sistema ng barkong pandigma. Ang mga eksperto sa hukbong dagat ng Australia ay nagbigay ng komprehensibong mga modul ng pagsasanay na sumasaklaw sa lahat mula sa nabigasyon hanggang sa mga operasyong panglaban. Si Kapitan Antonio Villanueva, na siyang mamumuno sa HMAS Anzac sa ilalim ng watawat ng Pilipinas, ay nagsalita tungkol sa mahigpit na paghahanda. Ang aming mga tripulante ay sumailalim sa malawak na pagsasanay kasama ang aming mga Australian counterparts. Kami ay handa at ganap na may kakayahang patakbuhin ang HMAS Anzac sa buong potensyal nito, sabi niya nang may kumpiyansa. Ang seremonyal na pagbibigay ng HMAS Anzac ay isang engrandeng gawain na dinaluhan ng mga dignitaryo, opisyal ng militar, at mga mamamayan mula sa dalawang bansa. Ginanap sa Manila South Harbor, ang kaganapan ay minarkahan ng mga talumpati, parada, at pagpapakita ng lakas ng hukbong dagat. Habang ibinababa ang watawat ng Australia, at itinaas ang watawat ng Pilipinas, bumalot sa kapaligiran ang pagmamalaki at pagkakaisa. Ang tanawin ng HMAS Anzac sa ilalim ng watawat ng Pilipinas ay isang mabagsik na sandali na sumisimbolo sa ibinahaging halaga at sama-samang interes sa seguridad ng parehong bansa. Ang pagdating ng HMAS Anzac sa Pilipinas ay naging simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng hukbong dagat ng bansa. Ang mga advanced na kakayahan ng barkong pandigma
ay makabuluhang nagpalakas sa pag-abot at pagiging epektibo ng Philippine Navy sa pagpapatakbo. Mas mahusay na itong nasangkapan upang magpatrolya sa malalawak na teritoryong pandagat nito, protektahan ang mga interes nito, at tumugon sa mga banta sa rehiyon. Binigyang diin ni Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo, ang hepe ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang mas malawak na implikasyon ng donasyon. Ang Himas Anzac ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa aming mga kakayahan sa hukbong dagat. Pinahuhusay nito ang aming kakayahang pangalagaan ang aming maritime na soberanya, at mag-ambag sa mga pagsisikap sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, sabi niya. Ang donasyon ng Himas Anzac ay may malawak na implikasyon para sa panrehiyong seguridad. Nagpadala ito ng malakas na mensahe tungkol sa kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa pagtugon sa mga karaniwang hamon. Para sa Australia, ito ay isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang pangako nito sa katatagan ng rehiyon at palakasin ang mga alyansa. Para sa Pilipinas, ang Himas Anzac ay higit pa sa isang barkong pandigma, ito ay isang simbolo ng pag-asa at katatagan. Ipinakita nito ang kapasiyahan ng bansa na protektahan ang soberanya nito at mag-ambag sa kolektibong seguridad ng rehiyon ng Asia-Pacific. Ang paglalakbay ng Himas Anzac mula Australia hanggang Pilipinas ay isang mahalagang kaganapan na binibigyang diin ang kapangyarihan ng diplomasya, kooperasyon, at ibinahaging pananaw. Sa paglalayag ng barkong pandigma sa ilalim ng bagong watawat nito, dala nito ang pag-asa at adhikain ng dalawang bansang nagkakaisa sa kanilang paghahanap para sa kapayapaan at katatagan. Ang Himas Anzac, isang testamento sa walang hanggang diwa ng pagkakaibigan at pakikipagtulungan, ay gaganap na ngayon ng isang mahalagang papel sa paghubog sa hinaharap ng panrehiyong seguridad sa Asia-Pacific.